Ang verse na to matatagpuan talaga sa Psalms 46:10. Pero ang teksto natin ay buksan natin sa Exodus. Yung be still and know that I am God. Sa ano yan eh? Nabanggit yan sa Psalms 46:10. Next time ko na lang ipipreach. But for this time, buksan natin yung Exodus 15. Ano ba yung be still? Manigas ka dyan. Hindi naman gano'n, no? O manatili ka dyan. Pero it doesn't mean na talagang mananatili ka at mapoprosen ka. Hindi. It's actually listen to Him. Meditate on Him. Communion with Him in the midst of the problem, in the midst of trouble, in the midst of adverse circumstances. Yun ang ibig niyang sabihin. So dito, sa babasahin natin, actually, it is also part of the testing. What is your reaction in the midst of trial? Magtatatarang ka ba? Mag-grumble ka ba? Magre-reklamo ka ba? Aawain mo ba lahat ng nasa bahay nyo? Sisisihin mo ba ang Diyos? Magiging negatibo ka ba? Actually, as I told you, in this world, this is not our home. This is a world of testing. Ito'y daigdig ng pagsubok. Kaya nandiyan pa yung diablo. Kaya marami pang mga problema. This is a world. This is not a home. When you say home kasi, when you say home, payapa ka. Yun talaga ang iyong natural habitat. Yun talaga ang iyong kapanatagan. Hindi tayo panatag dito sa daigdig. And even our relationship actually, this is not our true family. This is temporary family. Remember, asawa niyo, hindi niyo magiging asawa pagdating sa langit. At isa ang ating Ama. At si Jesus ang ating kapatid. The real home and real family is with God. That's why He said, let us make man in our own image. At the first instance, gusto niya talaga na tayo ay magkaroon ng matibay munang relasyon sa Kanya bago ang lahat. At kapag matibay ang ating relasyon sa Diyos, lahat ng ating relasyon dito sa lupa, pagtitibayin niya rin. Our home is in heaven. The world is a world of testing. Kaya sabi din sa Bible, kapag may pagsubok, magpakasaya kayo kasi that is an opportunity to show that you love God, that you trust God. How can you trust God kung lahat naman ay nasa iyo? How can you say that you love God kung walang pagsubok? So, in this verse, mababasa natin talagang niloob niya rin talaga. And dito yung pumapasok yun, in time of trouble, be still and know that I am God. Ibig sabihin, ako at talaga ang may ano yan, nakakaalam. Niloob ko yan, inalaw ko yan. Just be still. Manatili ka lang. Let us read Exodus. Exodus 15:22-26. Sige, basahin natin. Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in desert without finding water. By the way, ito babasahin natin, sila'y nakaligtas na sa Ehipto. Ang dami na nilang nakitang himala. Nakatawid na sila dito sa dagat na pula o sa Red Sea. Malaking himala, napaka-imposibleng mangyari. You know, wall of water. It is against the nature. Gaganon yung tubig, nakaharang. Makikita mo, nakasilip pa yung mga pating, mga isda, no? Hindi sila makalabas. It is really a big miracle. Tapos na to, then nagkantahan sila, nag-celebrate sila, and then all of the sudden, ito ng verse na to. Naglakad na sila, nagpatuloy sa disyerto at walang tubig. Para bang na-feel mo ang presence ng Panginoon, nagpasalamat ka, binigyan ka ng magandang blessing ng Panginoon, and then suddenly, ito na naman yung pagsubok. Okay. Sige, basahin natin sa verse 24. 24, kayo.
24. Ay, 23 pala. Sige, 23. 23. Mara. Bitter. Kaya kawawa naman yung may pangalan Mara, no? Pangit pala kahulugan. Si Mara. Bitter. Parang si Noemi, blessing. Tapos nung siya naghirap, ginawang, huwag nyo na akong tawagin Noemi, Mara na lang. Kawawa yung pangalan Mara, no? Bitter. Bitter! So, it was a time of bitterness. Katatagumpay lang nila, tapos walang tubig. Ito ang ginawa nila. Ito nangyari. So, the people grumbled. Nag-ngit-ngit sila, nagsisihan sila. They grumbled, they murmur. Nagreklamo. Okay? Yung reaction nila hindi maganda. In spite ng miracle, in spite na may apoy sa araw, ay cloud sa umaga, araw sa gabi, they grumbled. Okay. Against Moses, saying, what are we to drink? Ano iinumin namin? Ano ang breakfast natin bukas? Paano natin babayaran ang bill? Paano mapapagawa to? Isa na lang ang ating trabahador, utang pa. Tapusin natin to. But, bahala. Nandyan, bahala ang Panginoon. There are many grumbling things or circumstances talaga na talagang you will grumble, magngingit-ngit ka, mamumblema ka. Like these people, they grumbled, wala nang mainuman. Okay, 24 kayo. Ay, 25. Dali, sabay-sabay para magandang pakinggan. Ready, go! And Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him his soul. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made him drink it of the water, and there he tested them. You see? And there he tested them. So, mapaklato. Pangit ang lasa, paano namin may inom? Sumasakit ang tiyan nila. And then God gave Moses wisdom. Nakita siya ng kahoy, pinutol, hinagis lang doon. Aba, naging pukari yung tubig at tumamis, nagkaroon ng lasa. O, diyan sarap, nakainom silang lahat. He said, ito yung verse natin. Now, God tested them after the miracles. Plural. Sa kabila ng mga miracles, God tested them immediately. Ano reaction? They grumbled. Alam niyo ang problema, hindi naman talaga yung sitwasyon eh. Ang problema kayo. Tandaan niyo yan. Yung inyong reaction ang problema. Kayo ang problema, hindi talaga yung sitwasyon. Kasi lahat naman darating. Lahat naman gagawa ang Panginoon. Lahat may extend ng Panginoon. Para bang yung ipis, no? Nabasa ko to eh. Hindi niya i-compare ang ating problema. It depends on the reaction of the person. It's not the problem yung situation, but the reaction. Kaya ang problema talaga sa problema nyo, problema ko, problema natin, it's not the problem itself. It is your reaction. May isang ipis na biglang lumipad doon sa restaurant. Yung babae, paglapag sa kanyang, hindi pa naman siya inakapitan, no? Nagsisigaw, nagtitili, ipis, ipis! Talagang nagtatarantos. Tapos, lumipad na naman sa isang, babae na naman, nagsigawan hanggang nagkaroon ng commotion. Tapos yung ipis, napatalsik dun sa waiter. Yung waiter, relax lang. Tinignan niya lang yung ipis, kinuha, at pinatay. Tapos na, yun lang naman ang problema eh. Walang problema talaga kung bakit nagkaroon ng commotion. Hindi naman yung ipis ang problema. Alam niyo, ang problema talaga, yung reaction ng mga babae. Pagdating sa waiter, hindi naman problema, ipis lang yan eh. Tinitigan niya lang, pinulot at pinatay. The same way with your problem. Your problem is not the problem. It is your reaction. So dito, sabi, now, he tested, nag-grumble, nakita ng mga reaction. Wala namang problema eh. Paiinumin din sila talaga ng Panginoon.
Kaya sabi ng Panginoon kita mo yung ibon, walang namumblema dyan, kasi pinakakain sila. How much more kayo? How much more kayo? So, sabi rito ng Panginoon, this is our verse. Be still. Huwag kayong mag-grumble. Huwag kayong mag-murmur. Huwag kayong magtatarang. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord, your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His command and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on Egyptian, for I am the Lord who heals you. Be still, meaning you listen. The meaning of be still, manatili kayo, wait and listen upon God. Ang gagawin niya. So, the meaning of be still, hindi yung manigas ka dyan, manatili ka dyan, wala kang gagawin, hindi ganon. You better listen. These are the ways to listen to God. In the midst of trouble. Okay. Listen to God. At lahat ng yan ay masasaayos. Listen. Be still. Kung may sakit ka, pagagaling yan. Sa paglisin lang sa Panginoon, ng kanyang boses, gagaling ka. Now, there is a new way of healing. May tinatawag, astral daw yun. Pakikinggan lang. And I believe that. How much more if it is the Word of God? Ways to listen to the Word of God, to heal you. To make the things better. Another thing, alam niyo yung pakikinig natin, may epekto yan There was a experiment, may experiment. Yung tubig, no? Binigyan nila ng sound. Tapos makita mo yung process, magpo-prose yan Kapag ang sound, mga rock and roll, ang pangit ng pattern nung pag ito'y naging process. Wala siyang pattern, magulo. Pero kapag ang sound ay mga melodic, mga magagandang music, alam niyo ang ganda ng pattern. Alam niyo pag na-process naman ng ang tubig, gumagawa siya ng pattern na magaganda. You see, even the sound itself, nagbibigay ng pattern sa ating katawan, sa ating isipan, sa ating kaluluwa. How much more if you listen, be still, communion with God. Maayos ang lahat. So, ways to listen to God. So, now you know how to heal yourself, how to heal your soul, how to heal your problem, how to heal your situation, how to heal your body. The technique is listen to God. Do you want to heal? Pati yung economic situation, listen to God. This is the technique. Be still and know that I am God. Ways to listen to God. Unang-una, Word of God. Know the Word of God. Kasi mamaya, may narinig kayo mga bulong-bulong dyan, hindi na Word of God, masama yun. Kaya, the best way and the safest way to listen to the inner voice of God is you have to know the Word of God. So, you have to know, to read the Bible. The Bible itself, the Bible is standard will of God. Written yan. Nandyan na yan at hindi mababago. Ang salita ng Diyos, hindi talaga nagbabago yan. Hindi na mo-modify. Kasi ginawa niya na yan para tayo ay magpatuloy kung anong kalooban ng Diyos. The Bible is the Word of God. Kapag hindi nyo alam ang salita ng Diyos at kung ano ang pinakikinggan nyo, kung ano-anong pinakikinggan yung mga turo at hindi naman sa Bible, mali yun. So, you better know the Word of God. Listen to the Word of God. Maganda nga ngayon, meron tayo mga apps ngayon na pakikinggan nyo. Nakakasuit ng inyong feeling yan. Nakakapayapa. Kaysa basahin yung mga tamad magbasa, pakinggan nyo. Makakatulog pa kayo. Matututunan nyo pa. Ngayon, binigyan tayo ng magandang technology ng Diyos. Gamitin nyo yan. Listen to the Word of God. Know the Word of God. Anything na hindi ayon sa salita ng Diyos, mali din yun. The Bible, the Word of God is already given to us for you to know. Kapag hindi nyo alam yan at kung ano nung aral, turo, o kulong, o inner
inner voice ang narinig nyo na hindi ayon sa salita ng Diyos, huwag yung pakinggan. The first thing you have to listen is the Word of God. Pakinggan nyo raw ang kanyang boses. Makinig kayo sa kanyang salita. At isang technique lang ang ibinigay ng Panginoon para magtagumpay ka sa buhay mo. Isa lang. Isa lang talaga guideline niya. Meditate on His Word. Joshua 1:8. Pag-aralan mo ang aking commandment at ikaw ay magtatagumpay. So the first thing you have to do to heal yourself, whole being. I'm talking about the whole being. It is the Word of God. Then also you have the men of God. Ito yung mga pastors, teachers, prophets, and then dreams and vision. Dapat yung vision na yan naaayon din sa salita ng Diyos. Ito ba'y kalooban ng Panginoon? Mamaya ang vision mo iba, kakaiba. Huwag niyong sundin yon. Maaring ito ay gawa ng dyablo. Pero kung ito ay sabihin na pumunta ka kay kapatid at sa pagkakataong ito, kailangan kanya, that is the Word of God. That is the Spirit. Maraming mga cases na gano'n na hindi mo alam bakit mayroon parang bumubulong sa'yo, puntahan mo si ganyan. Pero kung sabihin naman na ligawan mo si ganon, iba na yun, medyo magbago ka na ng isipan. Baka talagang sarili mo lang yan, may crush ka lang talaga. Sabi mo, ikaw talaga sabi ng Panginoon ko May ganon, may case na ganon, ikaw talaga yung sinasabi ng Panginoon na panaginipan na kita yung pala kasi meron siyang background na crush niya talaga yung lalaki. Di naman sila nagkatuluyan. Hindi talaga kalooban ng Panginoon. So, if it is the will of God, laging tama. Hindi nanggagaling sa emosyon. Hindi nanggagaling sa gaya-gaya. Kaya nga, we have the standard, the Word of God, the Bible. So, men of God, dreams and vision. And of course, inner voice pala, inner voice. It is the Holy Spirit. Kasi, alam niyo ang Bible kasi, more on generalize yan. Para bang sa batas po, meron tayong constitution. Pero malaki yung constitution Meron pa tayong mga code. Meron silang tinatawag ng pinakamaliit na na batas, yung mga implementing rules. Yun ayon na yun sa mga offices, yun implementing rules ang tawag. Implementing rules yun. Mga detalyado na yun. The same way, ang Bible kasi parang constitution yan saligang batas. Lahat dapat naayon sa saligang batas. Ano mang batas na hindi ayon sa saligang batas, invalid. The same way with God. God gave us already ng saligan natin ng ating pananampalataya. I could say that the Bible is saligan ng ating pananampalataya. But malawak yan. It is the Holy Spirit that would tell you the implementing rules. Mag-i-explain sa inyo, mag-i-interpret sa iyo. Bagamat sinabi ng Bible na kailangan tayong humayo, hindi naman nangangailangan na lagi tayong hahayo. May mga paraan ng Panginoon para humayo ka, maaaring sa kapitbahay mo, maaaring sa asawa mo, sa pamilya mo. May mga bagay na talagang detalyado. Ang detalyado mag-i-explain ng ating saligan ng pananampalataya ay ang Espiritu Santo. So you listen to the Holy Spirit. Hindi inahulugan na porket sinabi na magbigay ka, ibibigay mo na lahat ng sayo na wala ka nang ititira na magmamukha ka ng kawawa. Hindi naman ganon. God will tell you the Holy Spirit the right amount. So siya yung implementing rules. Siya yung nagdidetalye ng kalooban ng Diyos sa Bible. Pero Bible pa rin talaga dapat hindi yan magko-conflict sa ating saligan ng ating pananampalataya. Pero kung ito ay wala sa Bible, pero hindi naman nagko-conflict sa Bible, tama din yun. Kasi nga, hindi lahat naman ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin nakasulat sa Bible. Now, doon tayo nagtatalo-talo sa pamamaraan ng pananambahan. Doon tayo nagtatalo-talo ng
pamamaraan ng pananalangin. God has different way to implement the Bible. It is through the Holy Spirit. So, hindi lahat ng hindi nakasulat sa Bible ay mali. Hindi lahat. May gusto ko sanang sabihin dito, kaya lang baka mag-conflict sa inyong pananampalataya. Kasi yun ang inorient sa inyo ng church. Sabi, wala yun sa Bible. Ngayon, kung wala, hindi naman nagko-conflict sa Bible. I'll give you an example. Ito sabihin ko na. Hindi nagko-conflict sa Bible ang isang kaluluwa tatanggap sa Panginoon. Wala sa Bible yung totoo, wala sa Bible. Patatanggapin ang kaluluwa. Pero sino ba niligtas niya? Katawan o kaluluwa? Kaluluwa, di ba? Huwag mo lang kukonsultahin ang kaluluwa. Yun ang mali. That is spiritism. Wala naman sa Bible na magpapatanggap ng kaluluwa. Tama, pero hindi nagko-conflict. Pero pag ang patay ay tumanggap, kasi ang kaluluwa sumasalig talaga yan. At may tatlong pupuntahan ng ating kaluluwa. Impyerno, sa Panginoon. Unfair naman, papurusahan ng isang tao na walang kasalanan, na talagang devoto, balilang kanyang pananampalataya, pupuntahin sa impyerno. Doon ako naniniwala na may kaluluwa pa rin nandyan. Kailangan nila ang kaligtasan. Kaya they are not devil, they are soul around na nagpaparamdam dito. Unfair na ito ay sunugin sa impyerno na gusto rin nilang lumapit sa Panginoon Diyos, kaya lang mali ang pamamaraan. Marami pa rin po hindi nakakilala sa Panginoon. Wala sa Bible daw yon, pero hindi nagko-conflict sa Bible. Dahil aniligtas talaga ng Diyos ang kaluluwa natin. Ang katawan lupa, babaguhin yan, papalitan. So, may conflict ba? Wala. And now, the Holy Spirit revealed this new teaching. And I believe that. Tatlo pupuntahan ng ating kaluluwa. Kapag ikaw nasa Panginoon, you are in heaven, in our real home. Kapag nireject mo si Jesus, sa impyerno ka talaga. Pero kapag hindi mo naman nakilala ang Diyos, pero hindi ka karapat, para bang unfair, para sunugin ka, dahil wala ka namang ginawang masama. Faithful ka nga nagbigay ka pa ng iyong pera sa simbahan nyo, na mali naman. Yun ang mga taong naiiwan dito sa lupa. Dahil sa Bible, sabi, nung si Jesus ay malapit na dumating, niluwa ng Hades yung impyerno, ang mga patay na nalagak sa kanya. At niluwa ng dagat ang patay na nasa kanya. Dagat, it is the earth. So, dalawang pinanggalingan ng patay. Patay na galing sa Hades, patay na galing sa dagat. Hades, impyerno, dagat, daigdig. It is actually in the Bible. This is a new teaching, and I believe that kasi hindi nag-conflict sa Bible. Okay, tsaka na lang yun, wag na lang muna yun. Basta importante, be still and know that I am God. I am the author of everything. Kahit ito ay problema, kahit ito ay trials, kahit ito ay blessing na dapat pasalamatan, be still and know that I am God. So, inner voice, it is the Holy Spirit. Kaya we have the Holy Spirit. What is the function of the Holy Spirit? Kaya tinanggap niyo si Jesus at ang Espiritu Santo ay danaan sa inyo to interpret the Bible. Mahirap interpret kung walang Holy Spirit. Minsan may interpretation na napaka-literal. May interpretation na napaka-legalistic. But it is the Holy Spirit na nag-implement ng tamang rules and sa ating saligan ng ating pananampalataya. Voice, inner voice. Dream and vision. Naniwala ako dyan, may mga panaginip talagang totoo.
Vision, nagsasalita sa inyo ang Panginoon. Nakikita nyo. May mga dito, may mga vision. Si Malen, si Pastor Mon, si Mami Mars. Nakita sila ng vision. They are true. God is talking to them what would happen and what they have to do. Marami po. So far ako, wala pa akong vision. Wala akong ganong gift No? Wala akong gift na inaamin ko. Gusto ko nga Pati yung yung pagpapalayas ng demonyo, no? Gusto ko, minsan nananaginip pa ako, may pinalayas akong demonyo. Maraming beses, kasi gusto ko talaga ma-experience ng mga ganong gift. Kasi it will tell the people that the life is spiritual, not material. Yun ang gusto ko, na patunayan na ang buhay ay hindi material. It is spiritual. We are surrounded by spiritual beings. This is the world of spirits. And you are the spirit. God is spirit. The devil is spirit. Yung mga kaluluwang hindi makapunta sa langit dahil di nila tinanggap si Jesus, they are spirits. We are the world of spirits. And God is the supreme spirit. Kaya nga, be still and know that I am God. Ay, mga sitwasyon natin, pati mga may isang vision, ako naniwala sa vision na yon, at talagang nagpapatakbo ng ating mga, ng mga climate, ng mga storms, angels. Angels pala nagpapatakbo niyan. Nagpapadaan, nagpapabigay. Angels yan. At ang ngayon, may metaphysics. Alam niyo metaphysics? Yung pag sinabing physics kasi, all materials yan. Pero may metaphysics na sila ngayon ay naniniwala sa mga hindi material na bagay. They could not explain na everything is related to each other. Nabasa ko yun, napanood ko yun. They are now starting to believe in metaphysics. Metaphysics ba yun? Yung bang, it could not be explained, pero may force, may energy. The scientists now starting to believe that. Di lang nila masabi, they are all spirits. It might be angel, it might be demon, it might be God na nagpapatakbo talaga ng ating universe. So, inner voice, dreams and vision, and then devotion. At para sa atin, devotion. You must have devotion with God. Listen to God. In time of trouble, in time of problem, ang una nyo munang hanapin ay ang Diyos. Be still and know that I am God. And be relaxed. What is the function nung sinabi niya, manatili ka dyan. Be still and know that I am God. Meaning, seek me. Alamin mo na ako ang Diyos. Ako ang may pakana ng lahat ng to. Tawagin mo ko. What is the effect of that in our life? Bakit kailangan kang manatili dyan? Huwag kang magagrumble. Huwag kang matataranta. Huwag kang, yung mga pagtataranta, stress, yan ang number 1 na sakit. Yan ang number 1. Hindi naman ang virus, bacteria. Virus, bacteria, buti pa virus, bacteria na napapatay ng antibiotic. Pero yung stress, we have 2 cells na present talaga. Sino yung mga medical student dyan? Actually, may 2 tayong cells. Good cells and radical cells. Dahil yun yung radical cells, ready na yan. Mga revolting cells yan. Yun yung nagiging cancer. Lahat tayo may cancer cells, pero passive lang sila. Yung mga radicals na yan, nabubuhay yan kapag meron kang negative feelings. Yun yung mga cells na imbes na gumawa ng pattern na tama, na ayon sa binigay sa kanila ng nature, ng Panginoon, dahil naramdaman nila yung kanilang boss ay negatibo, nabubuhay ang kanilang pagiging rebelde. Kaya kahit anong mga radicals yan, gagawa sila ng bukol, polyps, tumor, cyst, pare-pareho lang yan. Cancer yan, radicals yan. Nabubuhay sila. They are living, yung sinasabi doon, bawal kumain ng ganon. Paano? Buhay na sila. Bawal kumain ng mantika, bawal kumain ng mga ganon. Kasi buhay na sila Binuhay mo kasi puro negatibo ka puro stress ka puro grumble ka puro murmur ka, puro inggit ka Nabuhay ngayon yung mga radical sa katawan mo. Yan po ang talagang mahirap na sakit. Sino nagdala? Ikaw din. Kakaisip mo. Kaka-stress mo sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, relax ka lang, be still, and know that I am God. Manalangin ka lang dyan.
Remember that I am your God. I know it. So the first effect is of course peace. Payapa ka. No? Nakapagbibiro ka pa rin kahit may problema ka. Natatawa ka pa rin, ngumingiti ka pa rin. Kasi alam mo namang mawawala rin yan. Second is healing. The best is healing. Ang iyong sariling katawan ang magpapagaling sa'yo. Patayin nyo ang mga radicals by inner peace. Amen? Ngayon, may bagong paraan ng paggamot. Ganun nga. Yung pinunta namin ngayon kay asawa ni General, hindi na sila mga synthetic. Puro kapayapaan, puro kasiyahan. Kasi, nauuso ngayon yun. Kasi nakita maging ng mga doktor, tama ang Bible. A merry heart, make it a medicine. Ano ba yung tamang pagkasabi? A merry heart, work like a medicine, but a broken spirit, drieth the bones. Tama ang Bible. You see, Bible yan. Ang masayang puso ay nagiging gamot. Subalit, ang laging distress, laging may problema, ay tumutuyo ang buto. Alam mo yung pagtuyo ng buto? Cancer yan eh. Radicals yan. So, ang sabi, sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, huwag kayong mataranta, huwag kayong mamumblema, huwag kayong maging negatibo. Manatili kayong payapa. Be still and know that I am God. And we will have a sound mind. Yan ang mga epekto na you should be still and know that He is God. And those are the effect. Mga kapatid, lagi tayong sinasabihan ng Panginoon, manatili ka sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon. Maging payapa kayo sa Panginoon. Tawagin mo ang Panginoon. He is God. Gusto niyo ba gumaling sa inyong sakit? Physically, spiritually, emotionally? Talk to God. Listen to Him, to His inner voice. Talk to Him through His Word. Maging ang sitwasyon, gumaling ang inyong sitwasyon, gumaling ang inyong mga economic problems, God will do something for it. He knows it beforehand. Kaya sabi niya, manatili ka lang yan. Ako ang gagawa. Ako ang nakakaalam. And God will give you healing, peace, and sound mind. Sinong gusto makadama ng healing ng Panginoon? Magsitayo. Pagagaling kayo ng Panginoon. Kaya lang kayo nagkaroon ng sakit kasi sa problema, sa stress, sa negatibo. O gusto nyo makamit ang mga bagay-bagay na ang hirap ikamit. Masyado kayo naging abala. Nakalimutan nyo na yung sarili. Hindi nyo alam na papabayaan nyo na sarili nyo. Return to God. Bumalik kayo sa Panginoon. Go to the basic. Wait, listen, and obey. Panginoon, yes, be still and know that you are God. We will go to the basic, Lord. Bumalik kayo sa basic na kalooban ng Panginoon. Maghintay kayo sa Kanya. Makinig kayo sa Kanya. At sumunod kayo sa Kanyang kalooban. Exodus 15:26. Kapag kayo nakinig sa akin, walang sakit na dadapo sa inyo. And that is the technique of a good health. Listen to Him. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang totoo. Lord, we want to be healed, Lord God, sa lahat ng aming buhay, O God, sa lahat ng aspeto ng aming buhay.
Physical, una, ang aming kaluluwa, aming isipan, aming spirito, maging ang aming finances. Pagaling nyo, Panginoon. Paayusin nyo. Mag-synchronize ang lahat. Magkaroon ng pattern ng lahat ayon sa iyong kalooban. Ayusin ang lahat. Because you are the one who knows everything. Be still and know that you are God. Panginoon, salamat, O Diyos, sa lahat ng ito. They want to be healed in their life. Hallelujah. 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 Panginoon, salamat, O Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ooh. Express yourself to God. Worship Him. Let us sing this song. Natili sa'yong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yong lilim, God is working in your heart now. Hallelujah. Hindi siya nagsisinungaling sa sinabi niya. If you listen to His word, God will bless you. God will heal you. God will protect you. Yan ang kanyang salita. Namnamin niyo ang inyong awitin. Namnamin niyo ang bawat salita na sinasabi niyo sa Kanya, and God will take it seriously. Kanya yan. Para sa Kanya yan. Yes, Lord. Oh, hallelujah, God. Hallelujah. Yes, Lord. Tapat siya. Amen. Amen. Mananatili sa'yo lilim at masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. May the Spirit of God be upon you. Sanctify you. Organize your life. Organize yourselves. Heal you. In the name of Jesus. Amen. Amen. God bless you.